Ayan. Pero bago tayo paikot ng roleta, Dapat i-zoom. syempre naman, no, gusto nating batiin at hanapin actually ang roleta man himself. Ito po, ayan. Panawagan po mula po dito sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, ay nawawala po. Opo. Ayan, tayo na sa sineskwela. Tuklasita. Pinaghahanap na po si Carlo Flores. Nasaan ka po? Balik ka na po dito dahil ikaw po dapat nagsispin ng roleta. Ngayon po tuloy si Dr. Robin Garcia. Hindi ako. Ito yung nandito. Hindi ako sa... Pero kung hindi nyo po alam, si Carlo Flores po ay isang child actor. Ayan. Grabe yan, nung Sanay bata na sanay. kami, nung ka-school ko yan no? Siya talaga bidang-bida. Kasi pinapanood mo yung sineskwela, tapos makikita mo live sa school, di ba? Ganyan. So bata pa lang po ay fan na si Dino ni Carlo Oo Flores. naman. Okay, sige, buhay na tayo para sa ating roleta. Kaya umpisa na natin. Sino kaya ang unang mabubunot natin? Go roleta! Excited. Uy! Oh! Senator Bongo. Ayun. Okay. Wow. Bakit naman Ayun. parang namayat dyan? Ito yung, Oo nga eh. bakit yung picture Parang parang hindi yung katabi na ni Tatay Digong sa hay? Parang kailangan magpunta dito sa Malasakit Center at kumuha ng vitamina. Bakit naman? Pero ano masasabi natin kay Senator Bongo? Bakit nga ba siya na ngayon naman ng balita? Meron nakita Oo. Just recently, no? Huling-huli siya nung sinabi niya noong September 2019, di ba? Na meron naman daw talagang mga premyo yung pagpatay, no? Ang sabi niya, Sa war on drugs. Sa war on drugs. Sa Ang Davao? sabi niya, 500,000 daw pag nakapatay yung mga pulis, pagkabuhay. Okay. Pagpatay, 1 million. Grabe. Pagka nanlaban, 2 million. Ibig sabihin, Grabe. talagang kitang-kita na may reward system, consistent doon sa requirements sa crimes against humanity na systematic ang pagpatay kasi ginamit mo ang massive resources ng Estado. So kailangan Dapat dyan, nilabanan kailangan ng na dyan ICC maaresto ba? na, no? Maaresto na. Isama sa ICC. Isama sa Pero ICC. hindi kasama sa ICC eh. Diba si Senator Bato lang yata. Hindi, kasama. Kasama Kasama kasi siya? dahil doon sa testimonya okay. ni Colonel Garma na sinasabi, siya talaga yung nag-fund. Sa kanya nanggagaling yung pera na ito. No? So, ako, kailangan maaresto yan kasi alam nyo naman, para sa akin lang, no? Napakalinaw naman sa akin na mukhang siya yung Manchurian candidate. No? Ako, naniniwala ako right from Ano the ibig very sabihin start. ng Dino Manchurian candidate? Ano nga ibig sabihin nun? Sige nga, ano nga ba? Ano spelling? kasi. Spell mo. Spell. Ano naman ako? May PhD naman ako. Ano ba yung sabihin nga ng Manchurian candidate? Hindi ko tatanungin ko nga. Ano ba yung Di ba Manchurian ito yung candidate? mga kandidato na akala mo totoong kandidato para sa Pilipinas pero iba pala ang nagpapatakbo, puppet. So diba? sino ang nagpapatakbo? Well, ako naniniwala, nag-aantay ako ng mga komento ni Bongo para ipagtanggol ang West Philippine Sea. No? Hindi yung pagsosot-sot ka lang ng t-shirt, di ba? Asaan yung mga polisiya mo para to make sure na lalabanan natin ng China? Kasi meron mga balibalita at hindi ako nagugulat na ikaw talaga ay suportado ng China sa iyong kampanya. Tsaka lalo na ngayon, gumugulong na Anong yung pangalan ng... gumugulong na ulit yung ICC, 'di ba? Oo. Dahil yung appeal, 'di ba, ay ibinasura na ulit, 'di ba? So inaantabayan na natin kung talagang maaaresto na yung mga co-perpetrators at mga kasabwat. Sana sa lalong madaling panahon, no, pero hindi nila mapipigilan Sige. ang batas. Okay. Kaya susunod naman tayo. Let's go roleta. Yun. Sino susunod? Oy! Uy! Sino B1, susunod? B2. Na-arresto ito. B1, B2 pala ito. Pinag-usapan lang natin. Oo nga. Ito Sakto-sakto. Ano ba ito? Yung isa November 1 maaresto, ito November 2. November 2. Di ba Teletubbies? Ano B1, B2? So ang nabunot po sa roleta ay si Senator Bato de la Rosa. Ayan. Okay. Ano Sabi masasabi mo kay Senator Bato de la Rosa? Di ba? Ano? Wala rin ako Robin. narinig about the West Philippine Sea kay Senator Bato. Wala talaga. Ako naman, ang naaalala ko kay Senator Bato, lalo na 'di ba, nilabas na ng ICI yung recommendation na isa sa mga nirerekomendahan niyang kasuhan ay si Senator Joel Villanueva. Maalala niyo po, si Senator Bato ay nag-privilege speech yan at sinabi niya na arestuhin niyo ko right now kung mapapatunayan na may kinalaman sa maanumalyang flood control
si Senator Joel Villanueva. Ito na po, Senator Bato. Oo Nandito na ang recommendation ng ICI. An- Mukhang kumakatok na po sa inyo ang inyong panawagan na magre-resign kayo. Tsaka tandaan natin yung hindi lang yan nagre-recommenda basta-basta yung ICI. Meron yung certain quantum of proof required. No? Hindi naman bara-bara, Oo, diba? hindi bara-bara. Reasonable certainty of conviction yan in prima facie case. Ibig sabihin, may patunay na involved itong si Senator Joel Villanueva. So kung totoo ka at may dangal ka, usapang marangal, mag-resign ka na. Oo, Yes, 'di ba? sir. Tsaka may may mga ebidensya din kasing inilabas yung ICI kaugnay nung kanilang rekomendasyon, 'di ba? Lumalabas doon na merong time, may place, may amount kung saan nagkaabutan at magkano no yung Asa may kapalit picture? ng flood control. Asa may picture ni diba? Senator 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 Bato. Yeah. Oo, Senator Bato. Sinong kamukha? Sinong kamukha niya? Penguin ba o Uncle Fester? Tama. Hindi pala. Senator Bongo pala lang. Okay. Hindi, naka-Halloween costume ata. Halloween costume. Okay, ruleta na. Okay, Ruleta. sige. Okay, go Bibi- Roleta. Ayun! Okay. Okay, sino ang napili? Okay. Ang ating magiting na tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Actually, ito yung mahilig makipag-away. Magiting natin yung pangalan. Kasi lahat ng ating incidents for the past few years, no, siya yung talagang nagka-castigate sa China, yung kino-call out yung Sino China. to? Si Commodore J. Tariela. Tariela, Actually, magkaibigan Commodore. kami. So, kasi magkasama Kaya kami pala sa bait mga mo? international forum. Hindi, mabuting tao talaga ito, tsaka matapang. I think yan yung kailangan natin kasi in the absence of very strong rhetoric dito sa West Philippine Sea, siya talaga yung nagbibigay pansin dito at nagsasabi at nag-expose ng mga masamang ginagawa ng China at ano talaga yung intention ng China. So ako, Team Tariela naman ako, more than Team Barzaga, di ba? Pipiliin ko naman na si Commodore, no? Meron kasi Robin, yung Transparency Initiative. Initiative. Ano bang Correct. ibig sabihin? Kasi yun yung ina-associate natin kay Commodore Tariela na parang kanyang leadership, yung transparency sa West Philippines. Yeah, yung Transparency Initiative, ginawa yan ng Philippine Coast Guard. Basically, ipinapakita sa publiko sa pamamaraan ng pagsama ng media doon sa mga tours doon sa West Philippine Sea. Pupunta yung media doon sa West Philippine Sea para ating ma-document ang mga ginagawa ng China almost in real time at mare-report sa tao. The reason why that's important kasi tingin ng Pinoy at tingin ng Pilipino, hindi ganun kasama ang China. That China is a friend of the Philippines. But the truth is, China is not a friend of the Philippines because you wouldn't do that. And you need to dramatize that. Kailangan mo ipakita yan sa media at klarong-klaro kung sino nagsisimula talaga ng gulo sa West Bago tayo Philippine sumunod sa susunod na roleta, gusto ko lang sabihin na hindi kasi madali Hindi madali ang maging spokesperson. I was Oh, yan. spokesperson of Laila de Lima and it's not easy. Pupulutanin ka dyan, tatakutin ka dyan, and lalo na kung kalaban mo is superpowered like China. So, para sa akin, itong si Jay Tariela, he is a real patriot. And sobrang maling-mali yung tawagin mo si Jay Tariela na binubuwis ang buhay araw-araw na chihuahua na katulad na ginawa ni Pulong, no? Tinawag mo ba naman na chihuahua ang isang spokesperson ng Philippine Coast Guard tapos na binubuwis ang sarili niyang buhay tapos ikaw Pulong, ano ba ginagawa mo? Yan. 'Di ba? Fino-forward mo ang Chinese rhetoric and narrative sa West Philippine Sea. Ang tawag diyan, traitor. Ang layo mo dito kay Jay Tariela. Tariela. Kay Baka sila dapat yung isama sa Transparency Initiative. Isama sila sa West Philippines. Oh, Robin, ano Okay. gagawin? Go, Rolet! Okay. Saka naman. Oy, trio Oy. tayo. Idol, Trio mga tayo. idol. Mga idol. Senator ating Kiko Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, and Senator Bam Aquino. Oh, ang ano ating masasabi natin magigiting dyan? mga liberal progressive sa ating Senado. Mga ninong And, at ninang ni Dino. Asal. Ating mga kaibigan. Well, ako, Ano naman natutuwa sabi ako mo? kasi may nakita akong post recently na napakadami raw nilang victories recently. Yung Sagip Saka Act na na-forward na, no? At nagkakaroon Kay ng full ano yan, kay Sen implementation. Kiko, Kay diba? Sen Kiko, di ba? Naipasa yung Anti-Pogo Act ni Yes. Senator Risa Senator Risa Ontiveros, naman, no? diba? Na kasama niya rin dyan, na nagsuporta dyan sila Congresswoman Laila de Lima at Yes. si Congresswoman Chel Jokno. Tapos ngayon, di ba, na pag-uusapan na yung mga backlog sa classrooms, di ba? Tsaka na yung batas ni Bam Aquino on education, no? So at least sa Even yung pag-uusapan budget, na yung blockchain, the budget yung bill, blockchain diba? budget bill. Napaka-importante Oo. nun. So, pag-usapan na finally ang totoong antas ng agrikultura
ang totoong antas ng Ng edukasyon, edukasyon. di ba? At itong healthcare na priority rin ni Risa Hontiveros, and at the same time, yung pagpakikipaglaban talaga sa West Philippine Sea sa Yan, Anti-Pogo sasabihin ko Act. nga eh. Oo. For the past few years, si Senator Risa, napakatapang. No? Kahit siya na lang yung mag-isa dun sa Senado, talagang lumalaban pa rin against. Pero tatatlo lang sila. Tatatlo lang Ngayon, sila. tatlo na Tatatlo sila. sila. Oh, tatlo na. Hindi, Dati nga si Risa. Si Dati Risa mag-isa lang mag-isa. siya. Oo, tsaka dadami pa yan. Oo nga. Dadami pa naman yan. Dadami pa sila dyan na gumagawa ng mga talagang trabaho na intindihin yung mga usapin ng bayan. Para sa akin lang to ha, bias na ako kasi ninong at ninong ko yung mga yan, pero sulit ang pera ng bayan dito sa tatlo. Sulit. Yan. Saka makita mo naman sa SALN, parang walang masyadong mga tanong ang mga tao, di ba? Parang kung ano yung kanilang inilabas, medyo nagtutugma naman doon sa pagkakakilala natin mula doon sa Totoo. Last na, nagpakita sila doon sa last na rally sa EDSA, di ba? Hindi binu, Oo, pinalakpakan, di ba? Pero yung mga totoong tingin ng mga taong bayan na magnanakaw, binu, pinahiya, di ba? Pero itong tatlong to naglakad na tinitingnan ng mga taong bayan sa mata dahil malinis ang kanilang So konsensya. wala naman dahilan, 'di ba, para sila ay matakot at mahiya, 'di ba? Kapag ikaw talaga ay gumagawa ng tama, mabuting public servant, no, taas noo kang makakalakad kasamang inyong mga kababayan. Kaya tayo naman sa susunod na Go Roleta. Sino na kaya to? Sino kaya to? Oh! Hoy! Hoy! Another senator. Ang dami natin. Naubusan natin mga senador. Ubusan tayo ng senadora, di ba? So si Senator Marcoleta Marcoleta. katabi ang ano bang tawag Nawawala. natin dyan? Ang nawawala. Nawawala Oo, pa rin si si Orly Gutesa. supposedly yung isa sa mga witness, no, na tinawag niya doon sa surprise witness sa Blue Ribbon Committee. Lumabas na kasi 'di ba yung desisyon ng RTC judge recommending na filean tong si Gutesa, no. Pero according sa batas, dahil nga si Gutesa ay introduced by Marcoleta sa Senate proceedings na 'yan, ibig sabihin dahil nag-introduce siya ng falsified document, ang presumption diyan kasama siya sa nag-falsify. No, dahil ginamit Ginamit doon at siya yung nag-introduce itong falsified document na ito. No? So para sa akin, dapat kasuhan rin itong si Marcoleta. Kung sakasakali pinapakasuhan si Gutesa, kasama rin si Mike Defensor, kailangan makasuhan rin itong si Marcoleta. Plain and simple, kapag falsified witness, ibig sabihin, nagsisinungaling ka, no, doon sa supposedly sa laysay mo, walang katotohanan. Kung gumawa ka na ng no? kasinungalingan na finalsify mo yung document, ano pang paniniwalaan natin doon sa ano mo? Sayang, di ba? Kasi baka naman may totoo doon. Pero ano na yung credibility nun? Kung mulat sa pool pa lang, para ka nang kino-coach na ginawa ni Marcoleta, di ba? Para kino-coach, mas alam niya pa mas alam niya pa yung itsura ng affidavit, ano Yes. naman affidavit kaysa kay Gutesa ng mga oras na yun. Tapos ngayon daw, tinatago daw itong si Gutesa. No? Dapat lumabas na to si Gutesa, ituro niya talaga kung sinong author itong falsified. Di ba nag-Blue Ribbon Committee din si Marcoleta? Yeah, nagmarko siya nga, nung pagkatapos Yung siya diba? mag-chair. Tapos natanggal. Oo, natanggal. Inintroduce niya to, si Yan, Gutesa, no, nung kay Ping Lacson. Na kaya nga pinapatingnan daw ni Senator Ping Lacson. So tama na wala na siya sa... So maaari din ba na ano? Buti na lang. Kasi silong pinoprotektahan siguro. Maaari din ba na ano? Maaari din na mismong ethics ng Senate yung mag-take charge sa issue na ito? Oh, bukod pa dun sa Pwede siguro. actual talagang investigasyon laban sa kanya. Pero dapat lang talaga tingnan nila, dapat kasi hindi yung Senado hindi pinoprotektahan yung sarili. They should have a higher standard when it comes to their members, di ba? Na dapat hindi nag-i-introduce ng mga peking, Oh, mga right. peking dokumento. Di na nga siguro higher standard yun, minimum expectation na lang siguro Correct. yun. Alam mo no? bakit? Last na, bago tayo sumunod sa susunod na na mabubulot natin dito sa Roleta, sinasubsidize ng taxpayers' money. Yes. Yung pag-i-introduce ng peking dokumento. Hindi ba bigyan mo naman ng konting dignidad yung chamber, yung halls ng Senado, at hindi ka dapat nag-i-introduce doon ng peking documents. The Senate should have known better. Pinaiikot Marcoleta should have known better. Tsaka ano yun, investigation yun sa flood control. Galit na yung taong bayan, magagawa ka pa ng kasinungalingan. Kaya Napaka-unfair nga. talaga Oo yan. nga. Oh, Robin! Sige. Oh, habang kape-kape ka pa dyan, ha? Iniinuman mo nga kanina. Go, Roulette! Energy, energy. Ayan. Oy! Ay! Oy. Oy! Nag-uusapan natin kanina pa si Congressman Pulong Duterte. Oo nga. Ano ba yung nawawala daw 52 billion ba? 51 billion? So mula sa nawawalang witness, nawawala naman ay bilyon-bilyon. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Investment doon sa sa flood control, kasama rin yata siya, di ba? Ang total daw, di ba, na nailagay na sa kanyang distrito is 51-52 billion. Nung- ba? oo. Nung panahon ni Rodrigo Duterte at saka siya yung congressman. Alam mo, hindi naman sila nagmamalaki ha, di ba? Ang unang-una kong specialization as a lawyer, yung tinatawag nating infrastructure law. Pagka meron kang 52 billion na allocate in one district, bubukol yan.
dapat sobrang dami ng construction dyan, di ba? Sobrang dami ng mga infrastructure, iba-ibang construction na makikita mo dyan, pero wala. Marami naman, maraming baha. Maraming baha. Maraming dyan, baha. no? So sagutin siguro ni Pulong Duterte yan. Di ba? Oo. Kesa, tinitira niya yung Armed Forces of the Philippines. Di ba? Siguro sagutin niya muna yung sarili niyang bakuran, no? Bago siya tirahin yung Armed Forces of the Philippines at maging Team China. Tsaka mahirap dun sa sinasabi kasi ni Kong Pulong, minsan hindi mo maintindihan dun sa mga tawagin na nating mga medyo pro-China na mga personalidad, no? Minsan tinatakot nila tayo kasi sasabihin nila, wag na tayong lumaban sa China, masyadong malakas ang China, hindi naman natin kakayanin. Minsan naman, ang kanilang pinapalabas ay, tinatakot daw natin ang China. Tayo daw ang nag-uumpisa ng gulo. So ano ba talaga, di ba? Parang nagpapalit-palit yung kanilang ginagamit na propaganda. Depende lang sa... Isa pa, yung Ano pa? cognitive dissonance nila tsaka napaka-inconsistent. Ang sasabihin nila, kumpara daw sa Amerika, ang China naman daw, walang history ng aggression. Pero ang panakot nila sa atin, sige kayo, gigirahin tayo niyan, pulbo tayo. Ano ba talaga? Wala bang history ng aggression? Yan ang pupulbuhin tayo. Ganun din, It diba? doesn't make sense, di ba? Oo. Yung 50 billion ba, kailan ba? Babalik ko lang doon sa investment sa Davao. Nung di ba nung Anong congressman year ba? siya? Congressman yun. 2019 to 2022 So dati pa, ba yan? time pa ni Oo. Duterte pala yung flood Oo, control. tapos asaan? Hindi lang ngayon, no? Hindi lang ngayon, oo. So time pa ni Duterte. Yung nag-build, baka doon pala nagsimula yung mga corruption. Alam mo yung build na yan, merong pag-aaral na sinasabing scam, no? Wala Bakit? naman talaga Bakit major scam? infrastructure. Yung nakikita nating MRT, yung nakikita nating subway, yung nakikita nating skyway. Baka sal-e ng mga na-build. Lahat yan, panahon pa ni Pinoy. I know because yun nga, sabi ko sa iyo, dati ako dun sa infrastructure law, tinitingnan namin lahat yan. No? Pati yung mga major airports natin, wala. Kasi umasa tayo sa ODA sa China na hindi naman nangyari. Yun nga, Niloko sasabihin naman mo, tayo ng China. niloko naman tayo ng China. Dahil umasa nga din So yung by the way, administrasyong and Duterte we're willing sa to be China. corrected, ha? We're willing to be corrected. Wala talagang Build datos is a scam. Yeah, wala. And if you can take a look at the data na marami talaga na build. We're willing to be corrected. Ilagay nyo lang sa comment section. Lahat diba? ng mga pinagmalaki na darating na investment mula sa Totoo. China, hindi din naman nag-material. Pero ano yung sa Farmally yata yung pumasok. Oo, tsaka Pogo. Kumita sila Tsaka si kumita Alice sila. Guo. Yun ang China's Baliktad. greatest gift to the Baliktad. Philippines, Alice Guo. Yeah. Okay, sige. So, Tama. naman tayo Go personalidad. ulit. May enjoy na ako. Hindi ko na pinapang sa nagsisimula. Iyang na si Robin. Ito to. Sino naman? Ano mas... Oy! Oh, ikaw yan. Di ba ikaw yan? Kasama po natin. Ginagalit mo. Idol mo ito. Kamukha mo eh. Magpapayat na ako. Dapat walang ano. Ang nabunot po sa ruleta ay si Attorney Harry Roque. Yay. Na Oo. makakasama Ano po masasabi mo? natin ngayong Chat ko tabi. baka pagkakita tayo. Sandali ho, nagkakamali ho kayo. Hindi, alam mo dito itong si Harry, di ba? Grabe yung Babawi si Robby. nakita niyo yung kumakain doon, tapos parang ang gulo-gulo na ng Oo nga. buhok, nakikikain. Hindi ko alam Ano kung munang paawa favorite effect. kasing ulam ni Attorney Harry Roque? Humba o Humba. grapes. Di ba may kumakain pa ng grapes sa video? Di ba? Ngayon ako nakaganito na grapes. Di ba? Ano ba naman yun? Di ba? How the mighty have fallen. Ito nga yung, Yan. ang lesson natin dito, di ba? Huwag kang magpapagamit. Huwag mo nga abandonin yung mga principles mo. Huwag kang magpapakasasa sa gobyerno. Huwag kang mang-aapi ng maraming tao. Dahil yung power is very much temporary. Yung kapangyarihan na yan ay pahiram lamang sa iyo ng taong bayan. Huwag mo aakalain Tama. na habang buhay ka sa kapangyarihan kasi babalik at babalik sa iyo lahat ng mga kabalastugan na ginawa mo. Also known as what happened to Harry Roque. No, sana, sabi niya, hindi makakabalik. Ang dami niyang kaso dito. Anong tapang niya? Bakit di siya bumalik din sa Pilipinas? Ang sabi niya, Gigil na naman eh. Sabi niya, sabi Kaya niya, naman, boss eh. atake sa justice system ng Pilipinas. Kaya kung nung naaresto si Tatay Digong kasi sinasabi mo, our justice system does not work. Our court system does not work. Eh bakit hindi ka bumalik sa Pilipinas if it works? Di ba may kaso ka dito? Harapin mo yung kaso mo and if you are very trusting on the justice system of the Philippines, bumalik ka. Yan. Kinukumbida kita dito sa show namin, Yan. Harry Tama Roque. yun. Pagbalik mo, may imbitasyon ka, mag-uusap tayo dito. Di ba Pag-uusapan natin. Di ba nag-debate kayo sa TV? Ano ba yung pinag-usapan dyan? Di ba, dinilitigate niya yung kaso ni Laila de Lima na sinabi niya, you will rot in jail, happy anniversary Okay. pa, ganyan-ganyan. Okay. ngayon, bumalik ka dito, di ba? Magluluto po namin kayo ng Round 2 daw, humba. round 2 daw. May
humba ka dito. Pagluluto. Okay, Oo, oo. pagkabalik mo dito, may Ubas. invitation ka dito, may ubas ka dito, sasama namin si Mr. International. Ah, Sa invitation. ayun. Okay, sa invitation. Kompleto na. Grabe. Oo. Nagigil na. Okay. Okay. Hindi kasi assistant, di ba assistant Assistant. yun? Kaya isasama natin. Oo. Para may assistant siya. Okay. Medical for medical needs kasi Okay, yan. okay, Attorney okay, Han. okay. Okay. Round 2. Okay. Okay. Okay, Go. go, Roleta. You had one job. Ulitin mo. Go, Roleta. Ay, O sino na? parang nasa bottom of the list na tayo ng Bottom? ating roleta. Bottom ba? So, ang nabunod natin ay si Senator Jinggoy Estrada. Isa Bottom din daw. sa mga nasa listahan. Nasa Ang sabi niyo? listahan ng ICI na nirekomenda na kasuhan din, no? Okay. Itong si Senator Jinggoy Estrada, kaugnay na nga ng flood control. Ang grabe dito kasi ay Ilang kaso? talagang paulit-ulit. Paulit-ulit. Senator Jinggoy. Paulit. Sa lahat ng mga Tapos, nangyayari. ito pa, humagalit pa, galit pa doon sa mga nagpakulong sa kanya nung una. Akala mo, sila pa yung may mali. Akala mo, walang kasalanan. Tapos Yan. uulitin na naman. Ang tawag dyan, di ba, recidivist. Yes. Ang tawag dyan, recalcitrant. Ang tawag dyan, repeat offender, no? Yan. Hindi naman tayo natuto. Repeat offender talaga di ba? Pinapakasuhan ka. So baka naman may karapatan kaming sabihin na repeat offender. Mukhang repeat offender, yun na lang, di ba? At may recent Supreme Court decision na sinasabing hindi kawala doon sa mga bribery. Kasi hindi absorb yung bribery nung pagkaka-acquit niya sa plunder, no? Okay. So hindi pa yan kawala. So Mark, very unsafe po si Senator oo, Jinggoy. So we would like to correct Rodante Marcoleta. Marcoleta, oo. Na Safe na daw. safe ka na, di ba? Safe ka na. Dapat lang kung paulit-ulit ka, dapat hindi ka safe, di ba? Oo. Hindi, kaya nga siguro yung takot lang talaga ng kagaya ni Senator Jinggoy, Senator Joel, na yung ICI gumugulong yung investigasyon. Kasi nung nasa Senado sila, nung si Senator Marcoleta ay nagpapatakbo ng Blue Ribbon, mukhang may confidence sila na magkakaroon ng medyo mapagtatakpan sila, di ba? At nabibigyan sila ng excuse. Pero ngayon, lumalabas yung katotohanan na talaga nakinabang sa flood control projects. Oo nga. di ba? Okay. Oh, go, Roleta. Sino Hoy! pa? Oh! Hoy! Pasig Mayor Pasig City Mayor Vico Soto na nakasuot po ng kanyang latest Halloween costume. Ano daw siya dito estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Yan yung costume niya, Halloween. Oo, na naka-lanyard, naka-jacket, naka-t-shirt, pero nagreklamo siya kasi hiningan daw siya ng deposit slip. Mukha daw siya empleyado ng land Land bank. In fairness naman dito kay Vico Soto, masasabi naman natin na kahit papano, talaga nagla-landslide siya sa Pasig kasi grabe yung good governance. At buti na lang, no? Ang galing rin ng mga tao sa Pasig na hindi binoto si Diskaya. 'Di ba? Imagine mo na lang kung anong klaseng governance ang meron kayo ngayon kung si Diskaya pa ang nanalo. Oo. Pero balita ko, hindi talaga siya tatakbo ng 2028. Ngayon, in the interim, I think babalik siya sa academia. Magiging ka-professional natin. Sa tingin mo, Robinson, ano ba dapat yung i-consider ni Mayor Vico sa 2028? Well, kung merong clamor sa kanya, palagay ko meron, baka kaya nating makumbinsi. So sinabi mo, kulig na natin siya sa akademya. Pwede bang kulig na rin natin siya sa with due respect? Pwede rin siguro. Di ba? Baka naman. Okay naman po, masaya naman po kami dito. Mayor Vico, kayo na po ang mag-goroleta. Yan po ang ibibigay namin sa inyong trabaho. Hindi, pero ito, gusto ko lang sabihin at least meron yung embarrassment na hindi ka tutuloy, no? Well, hindi natin masabi kasi sabihin na naman, pinilit, panawagan ng taong bayan. Pero para sa akin, kung nagbitaw ka ng salita, magkaroon ka ng rangal na wag ka na tumakbo, di ba? Bumalik ka sa Tama. private sector. Tama. Anyway, meron pa naman 2031 at 2034. Tama lang rin na magpahinga minsan yung mga politiko, di ba? Para Tama. makita nila yung perspective ng private citizen. Maganda naman yun, syempre, na talagang magsistick siya sa kung anong sinabi niya. Pero ibabalanse niya din syempre na makikinig din siya sa kanyang mga Tao, constituency. tama. di ba? Okay. Pero hindi Kasi siya pwede mukhang- ulit tumakbo sa Pasig, ha? Oo, hindi na sa Pasig term limited di ba? Pero may mga constituency talaga si Mayor Vico na impressed sa kanyang panunungkulan sa Pasig. Correct! Okay. Robin! Okay. Sa huling pagkakataon, Go, Roleta. Huli pa nagkataon na ba? Huli pa nagkataon na ba? ay, Patay tayo dyan. Happy Halloween Si pa rin! Madam. No? nakita niyo po ba ang ating Vice President Sara Duterte sa kanyang Snow White
Na and costume, no? 7 Nasaan ba siya articles niyan? of impeachment. Hindi pala 7 Oo. 7 articles of Certi- impeachment, no? Anong Dapat ginagawa natin mo? makalimutan, ha? Yung pananakot na ginawa nito Sara Duterte tsaka yung kanyang confidential funds, Oo. di ba? Yung umikot na pera supposedly doon Pero sa bagay ang Snow White kasi account. parang tutulog-tulog. tutulog-tulog. Dahil hindi natin natin marinig kung ano ba ang pagtingin ng ikalawang Pangulo sa mga usapin. No? Oo. Naaalala ko nung tinatanong siya sa kanyang salin, ayaw niya pa maglabas at sinabi niya, noong 2019 naman, di ba? Pwede naman daw, nakapag-request naman daw noong 2019 ng salin. Hello po, yung dati pong ombudsman na si Martires, parang 2020 bawal na makakuha ng salin ng ganong kadali. Yung ngayon kaya dapat mag-salin. Kaya ngayon, dapat mag-release maglabas ng SALN si VP Sara. Tama. Hoy, Inday Matagal Sara, na yung tigilan mo ko sa 2019. sinasabi mong ano 2019 nag-ano ka na. Inday Sara Snow White. Inday Sara Snow White. Pwede na maglabas ng salin. Ako mismo nang hingi ng salin mo. Oh. Sinulatan kita 2 beses, inisnab mo ko. Sinulatan ko si Ombudsman Martires. Inisnab Bibinigay. niyo ko lahat. Tapos sasabihin mo walang pinagkaiba. Labas mo na yung salin mo. Yung joint bank account sa BPI ba yun? sa Sabi ni- BDO, BDO sa ba yun? BPI, na 2 billion daw ang umikot Oo. na pera na Sa joint kanya account galing, ni Rodrigo Duterte. Anong Ang negosyo sabi nila? ni Trillanes, Mga nanggaling mansanas. daw Sa China. Hindi, Saan? nanggaling sa drug lord. Drug. Kaya nga nila inabandon na yung impeachment. Illegal Ayaw yan, di ba? nilang lumabas. Lumabas yung mga ano na yon, mabilad yung mga ebidensya na yon. No? So hanggang Okay. ngayon, nag-aantay pa din po tayo ng SALN ni VP Sara, no? Kung nasan na ang kanyang mga kayamanan, hindi pa po tayo nakakakuha ng bagong record ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net. May isa pa raw, may isa Ako pa na, raw. ako May na. popular Ay, demand. Magro-roulette pa eh. Magro-roulette Akala ko pa pala tapos na. tayo Tapos na. The man himself. Welcome. Wala sa script yan, Robin eh. Garcia. Wala sa script yan. O, ano mo sabi nyo? Ay, sa usage nyo. Dr. Robin Garcia. Dr. Robin Siyempre Garcia. masaya tayong kasama na Oo natin nga. si Robin. Nag-enjoy ka naman. Nag-enjoy naman. Kailangan ka Nakapagkape na ako. pilitin sa pakikit sa rigs ulit. Pero nung uminom ko sa kape ko, hindi ko na na-enjoy. Hindi, Pero tsaka, we're so happy that Dr. I'm happy Robin to be here. Garcia. Mga Yeah. aking mga kaibigan. diba? At saka kapag nandito po si Dr. Robin, talagang kaya natin na palalimin yung mga pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea, Yeah. China, national security issues, di ba? So pag nandito si Robin, maaasahan niyo po na isa yan sa mga tatalakayin natin. Expertise. In fairness, expert yan si Salamat, Robin. salamat. Dr. Robin Garcia, di ba? Sa mga Attorney Dino De Leon. West Philippine Sea, Yes. di ba? Oh, ibang klase pagka Saka- si Robin ang kabalitaktakan mo diyan. Tsaka iba po ang mood ni Dino kapag nandito si Robin Correct. Garcia. So, Napansin ko lang po. Kaibigan, magkababata po kami. Kababata po kami nito eh. Kinudita po ako dito dati. Kung hindi ko na itatanong. Kaya Kung kami kayo nasa po lista. ay, kung gusto nyo po na makita yung napakakisig na katawan po ni Dr. Robin Garcia, mag-iwan lang po kayo ng comments Naku. at babasahin po natin yan mamaya. Oo. Diba? Ako. Yeah.